Alam po ninyo mga kaibigan, ang sinasabi ni Sara Duterte at ang kanyang mga tagapagtanggol o kaalyadong mga abogado tungkol sa batikos sa Kongreso, tungkol sa sagot niya kay Ramil Madriaga, useless lahat yan. Dahil sa media, social media niya, sinasabi ito. Kaya ko sinabing useless yan kasi hindi yan pwedeng basihan ng Committee on Justice para sa kanyang depensa. Dahil ang importante ay yung kanyang sinasabing yan ay dalhin niya sa Committee on Justice para ma-record bilang kanyang depensa sa kanyang pagsasabing nagsisinungaling, hindi totoo, itong si Madriaga at yung iba pang mga lumabas sa komite. Okay? Kasi kahit saan, sa korte o sa impeachment o kahit ano pang pribadong sektor na opisyal na merong halimbawa meeting o hearing o investigasyon, pag hindi ka sumali, nag-participate sa ganyang klaseng proseso, ang lahat ng karapatan mo, binaliwala mo. At kung ano ang sasabihin ng mga nag-aakusa o anumang sektor ang nagsasabi, yun ay nakarecord, yun ang pagbabasihan na nag-iimbestiga sa kahit saan lugar yan. Ang wala opisyal doon sa mga pag-iimbestiga at hearing, ang mga statement na yan sa labas, dahil nasa media at social media, walang kakwenta-kwenta yan. Yan ay publicity lang, pero hindi yan magiging depensa. Kaya nga paulit-ulit na iniimbitahan ng Committee on Justice ang kampo ni Sara na dumating, mag-attend at nang ipagtanggol ang kailang sarili sa kung anong kailang gustong sabihin base sa mga ebidensya, base sa mga akusasyon, base sa mga testigong nagpaliwanag tapos na at magpapaliwanag pa sa mga susunod na araw. So, kung naiintindihan nyo ang proseso ng paghahanap ng katotohanan, katarungan, yan po ay sa tamang proseso, hindi sa labas. Kasi ngayon, ang dami ng statement, o may nilabas ng statement, ang dami sinasabi ng mga identify na mga makaduterte na kung ano-ano. Dinudurog nila si Madriaga, dinudurog nila ang komite, dinudurog nila ang chairman ng komite, at kung ano-ano mga sinasabi. At ginagamit naman ang kanilang mga vloggers at supporters. Hanggang dyan lang po yan. Basura pa rin yan kasi hindi naka-record sa Committee on Justice. Samantala, kung pupunta kayo ron, doon yung sasabihin ng inyong statement, doon yung sasabihin ang gusto nyo sabihin, naka-record. Merong pagbabasihan ang Committee on Justice mula sa mga sinabi ng complainant at ebidensya nila at testigo kumpara naman doon sa sinabi ni Sara Duterte at kung sino-sino mang kampo ni Sara Duterte, kung yan ay meron sinabi, yun ang pagbabasihan para alamin kung may probable cause o wala. Ayun, ganun po yun. Pero hindi po ginawa ni Sara, abogado siya. 16 ang kanyang abogado. Imposible nang hindi alam yun. Kung ang gusto nila publicity dahil sa media, social media sila nagpunta, wala yun. Hanggang doon lang yun. Ang katotohanan, katarungan, hindi pa rin lalabas. Yun po yun eh. At ang Committee on Justice, hindi naman ho yan mapipigilang gumawa ng anumang committee report or recommendation before plenary para magdesisyon ang lahat ng congressman kung ano ang kanilang magiging posisyon. Acquittal or impeach Sara. Si Sara, pag hindi nagpunta o yung kanyang abogado hindi nag-participate sa Justice Committee, sila hindi naman ho titigil ang Kongreso, gagawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. Pero kung sila'y nag-participate, nirespeto nila ito, nagsumiti ng dokumento, kinontra nila. Kung sila'y mayroong pangontra sa mga testigo at ebidensya, ang ganda ng laban, ang ganda ng magiging desisyon ng Justice Committee. Ngayon, hindi kayo nag-participate, pero ang ingay nyo sa social media. Tapos pag nagdesisyon ng komite na kayo ay dapat i-impeach, magagalit kayo. Sasabihin nyo, one-sided. Sasabihin nyo, political harassment. Sasabihin nyo, hindi binigyan ng pagkakataon. Sasabihin nyo, hinaharas si Sara. Lahat na lang aakusan nyo. Garbage na naman yan.
basura na naman yan. Kasi hindi kayo dumaan sa proseso. Ha? Ito kasing isyong ito, hindi pinapaliwanag ng mga makaduterte kasi baka hindi nila alam. O baka sinasadya nila, nililin lang ang mga tao. Ay, naku, hindi ho pwede yan. Ako at ang aking channel ay magpapaliwanag tayo ng magpapaliwanag sa abot ng ating kakayanan at kung ano ang proseso sa abot ng aking kaalaman, iyon ang sinasabi. Si Sara ang gumagawa at ang kanyang kampo ng paraan na hindi sumagot sa tamang proseso sa Justice Committee. At yung kanilang ginagawang yon, sila rin ang may kasalanan, sila rin ang maaapektuhan. Ang impeachment process under 1987 Constitution, hindi yan sa media pinag-uusapan o tinatalakay. O ang media, social media, hindi magbibigay ng katarungan. Puro balita lang yan. Kanya-kanyang paniniwala yan. Pero ang Committee on Justice ang magpapasya kung may probable cause o wala bago nila dalhin sa plenaryo at pag nakakuha ng 1/3 vote bago dalhin ang article of impeachment sa Senado. Doon ang trial. Sige, sasabihin nyo, o doon ang trial. Totoo, doon ang trial. Pero ang magpuprosecute sa inyo kay Sara sa impeachment trial sa Senado ay 11 mga congressman na itatalaga bilang mga prosecutor. Kung ano yung kanilang ebidensya na nakuha sa Committee on Justice, sa mga testigo at mga complainant, yun ang ilalaban sa impeachment trial. Doon pa rin. Paano didepensa ng kampo ni Sara kung wala nga sa Committee on Justice na sila depensa, doon pa agad sila didepensa sa trial. O ayun ho yung kanilang gustong mangyari. So, walang respeto sa Kongreso, pero may respeto sa Senado. Pero ang katotohanan, katarungan, ang naghahanap hindi naman senador, hindi naman congressman lang, taong bayan, because pera ang pinag-uusapan dito. Hindi nyo pwede nang gamitin ngayon na ang COA, kakampi kayo ng COA, pinalampas ang linilis kayo ng COA, hindi. Malinaw na malinaw, hinahabol kayo ng COA. Ang utos nga niya, ibalik nyo ang pera dahil hindi nyo ginamit ng tama o mali ang hindi nagamit yung pera ng bayan, ibalik nyo yan. Yan ang order niya. Ni Attorney Camura, Gloria Camura, ng Office of the Commission on Audit. Commission on Audit ang COA. Siya nga po ang nagpalabas niya. Yun eh. Kaya, lalo pong iinit itong mga isyong ito. Flood control scam, hindi pa tapos, maraming kakasuhan, maraming nakasuhan na, nahuli na nga si Saldico. So ito na nga, yung impeachment. So itong dalawang ito, impeachment at flood control, huwag nating tigilan ito. Lahat sila dapat managot. At taong bayan ang kanilang biniktima, managot sila sa bayan pare-pareho.